Good morning mga kabislan. So dito po tayo ngayon sa Calawag, Quezon. So new property tayo mga kabislan. So itong property po natin ngayon ay tabing kalsada po siya, no? So bali dito po magi-start yung property sa mga mahogany na to. Bali ito po ay parang may bakod na siyang mahogany. Ano po, diyan po magi-start papunta po doon sa Calasar Jeep, ano po. So estimated po yan mga more or less 30 meters po yung frontage po nito dito po sa Barangay Road, ano po. So yung Barangay Road dito mga kabislan, ano pa po siya, rough road pa. So bali pero may mga cemented naman po siya mga kabislan doon sa mga dinaanan natin, ano po. Saka ito po ang layo po nito sa nandiyan po kasi yung palabas ng highway. So siguro po mga 1 kilometer dito yung Barangay Hall, ano po. May dinaanan po kami dyan na Barangay Hall, and ito po ang layo po nito sa National Highway, siguro po mga 3 to 4 kilometers, ano po. So 10 to 15 minutes drive galing po sa National Highway. Yan. So maganda naman ng kabislan kasi meron po siyang meron siyang linya ng kuryente. Yan. So bali ito lang po mga kabislan, left side lang po siya ng property ay ng kalsada. Ito po siya. Yan po yung property. So ito po mga kabislan, bahay dito, kasama na po yan, ano po. So sabi naman po ni kuya, nandito po kasi siya, yung caretaker po dito, may usap na po sila nung seller. Yan. So pwede naman po ninyong i-renovate ito, yan, ano po, or pwede rin namang gibain at magtayo kayo ng panibago. Kagandahan dito mga kabislan, meron na po siyang mga fruit bearing trees, yan, tulad po nito, mga langka, tapos may mga dalanghita, yan, may dalanghita, napakadami. Yan po siya. Yan, mga dalanghita yung mga kabislan, napakadami. Tapos, yan, dito, tulad po nito, meron din po dito. So, itong mga kabislan, may linya ng kuryente dito. Kaya, the best talaga na magbahay, dito rin sa pwesto nila kuya, So, meron nga rin po pala dito mangga, yan. So ito po, mga dalanghita na po yan. Yan. Tatago nga ako. Yan, ito mga kabislan, mga dalanghita. So hanggang dito po yung property mga kabislan sa mga mga mahogany na po ito. So para siyang naging bakod siya mga kabislan to. So ito po siya. Linya-linya na po yan ng mahogany. Ito po siya, yan. Linya-linya na po siya ng mahogany. Yan, ganyan po yung itsura niya dito. Ganda nito mga kabislan, marami naman pong mga bahayan din dito. Yan, tulad po nito. Tapos dyan po sa unahan may mga bahayan pa. Saka doon po yung pinanggalingan po kasi natin papuntang highway. Marami din po doon mga bahayan, and andun nga din po yung Barangay Hall. Yan. So ito mga kabislan, marami din po siyang mga niyog, Yan, so doon po pupuntahan po natin yung mga karamihan din po ng niyog. So dito kasi ilan-ilan lang din sa part na to. Yan, ito kasi yung boundary. So maganda, meron din pong puno po ng kawayan, napakayabong. Kaya kung gagawa kayo ng bakod o kaya ng mga makulungan po ng hayop, pwede rin dito. May pagkukunan po kayo. So yan po mga kabislan, marami rin siya mga bagong tanim na niyog ito. So para abang na po siya. Yan. Para kung sakaling hindi na mamunga itong mga ilan dito na niyog, ay meron na po siyang kapalit. Yan po mga kabislan So dito mga kabislan, sa area na to, medyo medyo palusong siya ng bahagya. Ito siya. Yan, palusong siya ng bahagya papunta po diyan sa may puno po ng kawayan. Yan, so hindi to mga kabislan, naman siya, bahagya lang naman siya, hindi naman siya yung tirik na tirik talaga na parang bangin, So ito, banayad lang, po. Ganda po ng mga dito, mga takaran pa din. Kaso mahina lang talaga yung nyug ngayon, So hindi siya season ngayon ng nyug. So ulitin ko mga kabisland, So ito po ay mga 3 to 4 kilometers from National Road, po. Yan. So pasok naman po ang sasakyan, even though na may mga rough road dito. Yan, kasi hindi naman siya ganoon ka yung kalubak-lubak, so may mga pantayan din talaga, pero rough road pa din. Yan.
Ito po yung bahay nila kuya. Ang kagandahan pa dito mga kabisland, overlooking siya. Ano po, yan, no? May mountain view. Napakaganda. Yan po siya. Yan. So kaya napakaganda po dito, relax na relax. Ano po, kung ito po ay mabibili po ninyo, yan, napaka-relax po ng ambience. So dito mga kabisland, napakadaming din, no? Yung mga dalanghita, no? Yan, dito na po yung taniman nila ng dalanghita. Tapos ito nun mga kabisland, may puno rin po ng nara. Yan, saka yung mga mahogany. Yan, napakaganda. So itong papunta talaga sa puno ng kawayan mga kabisland, ano, palusong siya dito, no, sa area na to. Yan. May mga puno rin po ng saging. Ito mga puno ng saging, mga namumunga na din po yan. Kalat-kalat lang po yung puno ng saging, ano. Pero ito ay napakadami na dalanghita dito. Ayan siya. So maganda naman po yan kasi yan po talaga ay tumutubo, ano, halimbawa ay talagang lantad sa araw. Actually ito pong area na to, pwede pa naman yung taniman ng mga root crops. Ito may mga wala pang tanim. Root crops saka po yung pinya. Maganda din po yung taniman. Ano, daming mga ano dito, dalanghita. Mga ransas. Tagalog po kasi ransas eh. So dito mga kabisland, ano, dyan sa part na yan ng mga palayan, so meron po yan 5 pitak na kasama, ano po. So yung kagandahan doon mga kabisland, ano, pag nalinis po natin ito, yan, talagang kitang kita na talaga yung mountain view, tapos kasama kitang kita pa din yung rice field, ano po, yung mga rice land. Ang kagandahan pa dito mga kabisland, yung ano nito eh, yung bakod nito na malalaking mahogany, yun po talagang pinakamaganda doon. Yan, ito yung nyugan niya na part mga kabisland, yan, yan po yung nyugan na parte niya. So dito, ito palusong po siya eh. So mababaw lang naman yung ano niya, mababaw lang na siya, pero medyo matarik-tarik po ng konti, ano po. Pero ano pa rin naman, nabababa pa rin naman, naaakyatan pa din. Ang kagandahan dito mga kabisland, hindi siya yung madaming mga puno-puno na linisin, no. So mga ano lang siya talaga, yung mga normal na damo lang talaga siya, na kaya naman ng grass cutter. So yan mga kabisland, no? Yan, kasama din po ito, yung parang rice field na to. Yan, papunta po siya doon. So may 5 pitak po siya dyan. Tapos sa area naman na to, may mga mababang nyug na din. Ito mga takara naman kasi to. Yan po siya. Ang ganda. So doon po tayo punta sa likod mga kabisland. So ganito yung ano niya, oh. Ganito po yung akyati niya. So hindi siya man siya ganun ka, ano. Mababa lang kasi yung ano niya eh, yung pagka-tirik niya. Kaya hindi siya nakakapagod din naman na puntahan. Yeah. So ito mga kabisland, ano, kung kali po ay galing sa Metro Manila, mga 6 to 7 hours biyahe po nito. So kung gusto nyo makita ito, ang meet up po natin ito ay sa Jollibee Calawag, ano po. Yan. So from Jollibee Calawag, mag-drive po tayo ng mga 10 to 15 minutes along the highway. Then may barangay road tayong papasukan. So simula doon, another 10 to 15 minutes po, ano, pagpasok po doon sa ano, sa barangay road papunta dito sa property. Yan, so napakadaming ano, mga anahaw. Yan po. Kaya kung gagawa kayo ng kubo dito, ano po, pahingahan, yan. Marami kayong pagkukunan po ng bubong. Yun po, daming anahaw. Ito sa area na ito mga kabisland, medyo hilly na dito, ano. Ito yung medyo hilly talaga siya, na medyo mahaba-haba yung ano niya, yung palusong, ano pa. Kasi doon sa una po natin pinuntahan, mababa lang yung ano niya, yung lalim, ano, mababaw. Pero ito lang yung medyo ano, medyo malalim siya ang ano niya, tirik niya. So meron po ditong kabahayan. Yan naman po ay di nakasama kasi hanggang dyan lang po tayo sa mahogany na yan.
Yan lang po yung boundary niya. Tapos may puno rin po dito ng mangga. Yan. Medyo madamo lang talaga siya dito, no? Pero meron po siyang daan. Sa tubig mga kabisland, ano, so pwede po ditong deep well. Tapos yun, tulad lang din ng mineral lang din po ang binibili naman dito. Yan, so andito yung mga saging na tanim. Tapos ito po siya. Meron po siya ditong mga kabisland, no? Mga kakao. Yan. Napakaganda rin mga kabisland ang tanim na kakao. Lalo na sa pag mainit, bilad na bilad, ano. So sa Lopez, Quezon, mayroong namimili ng kakao, may pagkakao, meron din po dong kakao farm. Yan, ito na mga kabisland yung niya, kapatagan niya. Danawan po siya, no. Yan, danawan. Yan. Hanggang dyan pa siya mga kabisland sa upland na yan. Medyo madamo lang dyan sa upland, po, pero nandyan din po yung mga madaming nyog. Po, yan. Halo po ang nyug dito mga kabisland, may mataas, may mga mababa din naman. Pero dito sa area na to, yan, sa mababa, sa na to, ito mga karamihan dito mga mababa po yung nyug. Pero pagdating naman dyan sa dulo-dulo, sa taas, ayan na siya, marami na siyang mga takaran. Hinahabol po ako ng aso. Ayan, kaya medyo lumayo tayo dun. Matatapang yung mga aso. Tapos dito mga kabisland, ito, yan, upland, to mataas kasi ito, medyo pahili na siya, paangat na po siya, kaya hindi na natin pupuntahan, madamo na din. And so kung meron kayong mga questions mga kabisland, so feel free to ask lang mga kabisland. Message po kayo sa aking Viber, sa aking WhatsApp, and yun, pwede rin po kayo mag-message sa aking Facebook page. So kung meron naman po akong impormasyon na hindi nasabi sa inyo na gusto nyong malaman, yan, so message lang po kayo. And kung gusto nyo pong makita itong property, schedule lang po tayo ng tripping, So ito po ay TCT ang title po nito. Yan. Kaya okay lang din naman po ito. Ang lang mga kabislan dito, ang isa sa medyo kailangan nating i-resolve, kasi even though na ito po ay TCT, kaso yung nakabili po kasi nito ay hindi na i-transfer sa pangalan niya doon sa dati niyang binilhan. Yan. Yan po siya. So puntahan po natin itong kabila. Ang ganda nito. Medyo hili-hili lang din itong mga parte na huli natin pinuntahan mga kabisland. Pero ang kagandahan, tabing kalsada po talaga, Yan. Yan po siya, medyo paangat siya pero banayad, kaso malalim, po, kaya medyo nakakahingal din naman. Yan po, napakadaming anahaw. Sama po natin si Sir Jeep. Yan. Irrigation ba yan? Ano pala? Water pump. Water pump po pala. Yan siya. Kaya mayroon pala siyang mga hose kanina. Yan. So hanggang dito lang tayo mga kabislan. Po? So God bless. Ingat pala.